Ang teatrika ng kasinungalingan, ang maraming sablay sa expose ni Leandro Leviste. Sa gitna ng sikat ng araw at ingay ng kamera, madaling magpanggap na ikaw ang tagapagtanggol ng katotohanan, ngunit kapag ang mga kwento ay hindi tumutugma sa kasaysayan at lohika, ang itinayo mong entablado ay tiyak naguguho sa sarili nitong bigat. Mula nang magpasyang maging bida sa sarili niyang palabas, sunod-sunod ang inilabas na akusasyon ni Leandro Leviste laban sa iba't ibang personalidad. Ngunit sa masusing pagsusuri, tila puno ang kanyang mga pahayag ng tinatawag na logical fallacies o maling pahangatwiran. Sa halip na matibay na ebidensya, tila gawa-gawa at malayo sa realidad ang kanyang mga ibinibintang. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na banat ni Leviste ay ang pagdawi kay Congressman Terry Ridon. Ayon kay Leviste, may mga insertion o isiningit na pondo si Ridon 2025 budget. Ngunit may isang malaking butas sa kwentong ito. Ang mga insertion para sa 2025 budget ay ginawa noong 2024, ang panahon kung kailan hindi pa mambabata si Ridon. Maliban na lang kung may time machine ng kongresista, imposible itong mangyari. Dahil dito, marami ang naniniwala na ang akusasyong ito ay hindi bunga ng galit, kundi ng purong kawalan ng kaalaman o katangahan. Hindi rin nakaligtas ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Katulad ng kaso ni Ridon, ibinintang ni Leviste na may pondo ring isiningit ang dating senador sa nasabing budget. Ang problema, huling naging senador si Pacquiao noong 2022 pa. 2 taon na ang nakalipas bago pa man pag-usapan ang 2025 budget. Kaya paano siya makakasali sa usapang ito? Tila nagiging habit na ni Leviste ang maglabas ng impormasyong parang hango sa mga nobelang fiction. Dumako naman tayo sa usapin kay Speaker Martin Romualdez. Nagpakita si Leviste ng isang table o listahan ng mga umano'y insertion na galing daw sa yumaong Yusek Cabral. Ngunit naging katatawanan ito para sa mga eksperto. Bakit daw itatangi ng yumaong opisyal ang pangalan ni Romualdez sa pamamagitan ng pag-bold, italics at pag-underline sa dokumento? Sa mundo ng seryosong investigasyon, kailangan dumaan sa pagsusuri ang metadata o ang pinagmula ng digital na file bago ito paniwalaan. Ang anumang bagay na ipinipilit na walang ebidensya ay maaari ring baliwalain ng walang pasubali. Sa madaling salita, ang expose na ito ay patay na bago pa man isilang. Pagdating naman sa issue kay Atty. Claire Castro, nananatili ang parehong problema. Ang sinumang nag-aakusa ang siyang dapat maglabas ng patunay. Ngunit sa halip na ebidensya, tila nagtatago ang kampo ni Leviste sa gulo na nilikha ng mga fake news at propaganda. Ang mga ganitong uri ng pasabog ay madalas kumakapit sa emosyon at histerya ng publiko kahit na wala itong lohika o katotohanan. Ipinapakita rito na ang mga inilalabas na expose ay walang sapat na pundasyon. Kapag ang isang tao ay nagsalita ng walang basihan, wala ring obligasyon ang publiko na maniwala rito. Ang listahan ng mga maling impormasyon mula kay Leandro Leviste ay patuloy na humahaba. Hindi na maikakaila ang mga butas at kamangmangan sa kanyang mga paratang. Ang ingay na nalilikha ng kanyang mga peking expose ay isa lamang pampublikong palabas kung saan ang katotohanan ay isinasakripisyo para sa pansariling propaganda. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa ingay ng balita o sa ganda ng presentasyon, kundi sa tibay ng ebidensya, dahil ang kwentong walang basihan ay mananatiling kwentong kutsero na lilipasin lamang ng panahon. Misteryo sa likod ng Cabral Files. Ang pagnanakaw ba ng impormasyon ay isang krimen o serbisyo? Sa gitna ng malalaking akusasyon ng korupsyon sa pondo ng bayan, lumitaw ang isang mas malalim na tanong na maaaring bumali sa kredibilidad ng buong investigasyon. Saan at paano nga ba nakuha ang mga dokumentong ito at ano ang magiging kapalit kung ang katotohanan ay hinugot mula sa isang iligal na gawain? Muling naging mainit ang usapin sa loob ng Malacanang matapos magpahayag si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa tinatawag na Cabral Files na hawak ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ang mga dokumentong ito na sinasabing galing sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay nagdadawit sa ilang mamabatas na opisyal ng gobyerno na umano'y maanumalyang singit sa pondo sa 2025 infrastructure budget. Gayunpaman, sa halip na tutukan agad ang laman ng mga dokumento, nanawagan ang palasyo na imbestigahan muna kung paano ito napunta sa mga kamay ni Leviste. Ayon kay Castro, may mga ulat na nagsasabing hindi mismo kay Yusek Cabral nanggaling ang mga papel. Lumalabas sa
sa mga balita na posibleng kinuha lamang ito mula sa computer ng isang staff, inilipat sa USB o kinopya ng walang pahintulot. Binigyang diin ni Castro na mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ay hindi pa nakikita o napatutunayan kung totoo ba ang hawak na dokumento ni Leviste. Ito ay direktang pagsalag sa hamon ng kongresista na tanungin si Dizon para sa kumpirmasyon. Noong bisperas ng Pasko, naglabas si Leviste ng mga larawan ng sinasabing budget summary na nagkakahalaga ng mahigit 401 billion pesos. Nilinaw niya na ang mga mambabata sa listahan ay hindi kinakailangang sila ang nagpanukala ng proyekto, kundi kinakatawan lang nila ang mga distrito kung saan inilaan ang pondo. Ngunit para sa palasyo, hanggat hindi ito nanggagaling sa opisyal na record ng DPWH, ang lahat ng ito ay itinuturing lamang na hearsay o sabi-sabi na walang halaga sa korte o anumang legal na proseso. Dito magiging kritikal ang usapin. Kung mapapatunayan na ang mga dokumentong ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw, pananakot o sapilitang pagkuha mula sa computer ng isang staff, magkakaroon ito ng malubhang epekto sa hustisya. Sa ilalim ng batas, ang anumang ebidensya na nakuha sa ilegal na paraan ay tinatawag na fruit of poisonous tree. Ibig sabihin, hindi ito maaaring gamitin laban sa mga korap na opisyal dahil ang paraan ng pagkuha rito ay labag sa batas. Sa halip makulong ang mga mangungurakot, maaari pa silang makawala dahil sa teknikalidad. Ang pagnanakaw ng proprietary data o confidential government files ay isang seryosong krimen. Kung nakuha ito sa pamamagitan ng puwersa, maaaring maharap si Leviste o ang kanyang mga source sa kasong theft o paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Mawawala ang tiwala ng publiko sa isang expose kung ang nagsisiwalat ay gumamit din ng baluktot na paraan. Ang layuning linisin ang gobyerno ay hindi dapat dinadaan sa maduming proseso. Ang trahedya ay lalong pinalalim ng misteryosong pagkamatay ni Jose Cabral noong 19 ng Disyembre matapos matagpuan sa isang bangin sa Benguet. Dahil wala na ang tanging tao na makapagpapatunay kung ibinigay nga ba niya ang mga dokumento o ninakaw lamang ang mga ito, nananatiling nakabitin sa hangin ang katotohanan. Ang paglaban sa korupsyon ay isang marangal na krusada, ngunit kung ang sandatang gagamitin ay ninakaw lamang mula sa dilim, baka sa huli ay hindi hustisya ang ating makamit, kundi ang lalong pagguho ng ating mga institusyon dahil sa kawalan ng respeto sa tamang proseso. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin